Sir Buds, kailan ba natin malalaman ang hatol ng Korte Suprema? Ba, hindi ko po alam. Lahat ng babateros? Meron bang babateros? May oras pa, Boss Buds. Baka makatanggap ka din ng invitation. Alam nyo na, pag ako nakatanggap niyan, sulat ng doktor ko. May sulat yung doktor ko na Boss Dada invited sa sabi sa Tricom. Arbor na lang air conditioner, Boss Buds, useless naman eh. Nag-electric pan ka lang pala. Hindi po, nakabukas po yan. Hindi pa. Am Shanwen invited din po at si Attorney Trixie. Sino ba si Am Shanwen? Hindi ko siya hindi ko pa po siya naririnig. Shutdown or baka mag-martial na. Boss Buds, dapat hindi magpatinag mga vlogger dyan sa tuwad ko. Sir Buds, na ipasa na papaano magkakaroon na re-enacted budget. Norman Monteroso, wala akong ideya. Kasi ang re-enacted budget noong mga panahon ng re-enacted budget, kasi hindi nila na-approve yung budget. Ganun po. Ngayon, eto iba po to, ibang klase tong hindi po yung dahil dineklara. Tansya ko, re-enacted kasi kung anong pagbabatayan, hindi po pwedeng walang batayan ng budget eh, di ba? Yung last approved budget. Ano lang po to hint lang. Hint lang po. Hint. Haka-haka ko lang po to. Na pwede yun. Kasi last approved budget yun eh. Sa dami ng dapat unahin ng Tuwadcom na yan, ang mga vlogger ng Duterte ang pinagdiskutehan nila. Correct, yun po yun eh, no? Ako naniniwala ko na ito pong Tricom na to, pag-aaksaya ng panahon, pag-aaksaya ng pera, kasi ang dami nyo pong dapat tugunan. Yun lang po eh. Alam nyo, ang dami po eh, no? Patawag nyo yung last year, kung ako congressman, ito gagawin ko eh. Patawag ko yung last year na mga nagkamatis. Yung mga nagtapon ng kamatis. Bakit nyo po tinapon yung kamatis nyo? Para maunawaan nyo yung damdamin. Baka may kaugnayan yan sa pagtataas ng presyo ng kamatis ngayon. Anong gagawin natin? Paano kami makakatulong? Paano makakatulong yung gobyerno sa inyo para hindi na kayo nagtatapon ng kamatis? At ilang buwan lang, matapos nating makita yung tinapong kamatis, ginto na po presyo ng kamatis. Boss, nauna pang pinatawad si Mabilog kesa kay Vlogger Boy Mejorada na hanggang ngayon nakakulong pa rin. Kawawa naman si Boy Mejorada. Attorney din po si Xiaowing. Kaya nga ang sagot ni Marcos i-shutdown, baka nga di pwedeng gamitin ng re-enacted budget. Hindi po natin alam. Di ba, nung kino-question yan, di ba ang payo nga ni Tatay Digong, ibalik lang yan sa Kongreso. Sabi nila, fake news daw eh. Oo. Hindi naman po nanawagan ng kung ano si Tatay Digong. Sinabi niya, ibalik lang. Ibalik lang niya, i-correct lang. Ang linaw po. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Tatay Digong nun. I-correct lang yan ng Kongreso. Kung may nagawa silang kapalpakan, wala pong panawagan. Ano tinawag sa kanya? Fake news. Fake news pala eh. Hula ko lang yun. Kung hindi naman po pwede, talagang hindi talaga po pwede. Pero dapat may contingency na siya. Kasi dalawa lang naman magiging hatol ng Korte Suprema eh. Di ba? Panigan yung mga nagpetisyon, sabihin na unconstitutional, or panigan yung gobyerno, sabihin na hindi unconstitutional.
Boss Buds, dapat pakinggan nila yung sound record para malaman nila kung magkano na pag-usapan nila na dapat nakasulat doon kumpara sa sinabi at nakasulat na presyo. Wala po nun. Palusot lang nila yun. Kayo naman. No? Anthony Arminio. Wala nun. Yung sinasabi nila nun. Ang BICAM, lihim. Walang nagte-take notes, anong tawag doon? Walang minutes of the meeting, hindi naka-record. Di nga natin alam kung totoong nag-meeting yan o pinaubaya na lang sa TWG, Technical Working Group. Inadapt si Kibuloy at Marcoleta, independent pa rin si Vic Rodriguez, pero kasali pa rin siya sa ating iboboto. Dudes Abad. Sana maging fair ang SC at mag-release agad ng TRO sa JA upang di magamit ang pera at hindi ma-enjoy ng mga magnanakaw ang pera ng bayan at ma-rebudget ulit. Pero dapat live na at actual na pagsusuri. Kaso wala po sa batas nila na yung BICAM kita nyo yung mga yan nananawagan. BP Sara, kung wala kang tinatago, ipaliwanag mo yung confidential fund. Confidential fund yun Ito bang GAA confidential? Hindi. Bakit nyo itinatago yung pag-uusap ng BICAM? Hindi naman pala confidential. Dapat pala malaman ng taong bayan yan. Yun po yung double standard pagdating sa transparency. No? Actually, sinabi na rin yan ng isang anti-Duterte, nagngangalang Lechon, si Dr. Lechon. Ano sabi ni Dr. Lechon? Ang sabi niya, masyado kayo nakatutok sa 125 million. Yung 90 billion ng PhilHealth, hindi nyo pinag-uusapan. Ang layo naman nun. Ng 125 million sa 90 billion. PhilHealth pa lang yan. Ito po, trillion to. Gusto nila maging transparent si BP Sara sa 125 million. Pero sa mahigit, ilang bang trillion ng ating budget? 5 trillion, 6 trillion. Sa trillion-trillion nating budget, dapat sila-sila lang nakakaalam. Hindi ba? 6 trillion. Yung 125 na sa pangalan pa lang ay hindi po pwedeng sa pangalan pa lang ay hindi po pwede na ilantad sa publiko dahil confidential. Gusto nilang ilantad. Pero yung 6 trillion na kinakailangan malaman ng tao, ayaw nila ilantad kung paano nila pinagpapasyahan. Hindi naman confidential yun. Di ba? Pwede naman sabihin, I propose na bawasan natin to at idagdag dito. Nakakahiya po ba? Nakakahiya po bang malaman namin kung sino nag-propose na tapyasan yung DepEd budget at dagdagan yung budget ng mga congressman at mga senador? Nakakahiya po ba na dahil ayaw ng mga senador sa AKAP, kaya binigyan sila ng budget mula sa AKAP? Nakakahiya po bang pakinggan? Bakit ba ayaw nyo sa AKAP? Wala naman kami dyan gano'n naman pala Bigyan kita ng 5 bilyon. Nakakahiya po bang malaman ng taong bayan yung mga usapan nyo na gano'n? Na lumabas na nakangiti si Grace po. Hindi mapigilan yung ngiti ni Grace po at saka ni Escudero na in-announce na meron ng 5 billion na AKAP. Nakakahiya po ba na sinabihan kayo? Bakit ba kayo tumatanggi dyan sa AKAP? Ano ba ayaw nyo? Wala kasi kami. Bigyan namin kayo ng 5 billion. Thank you. Okay na, ilalagay na namin. Nakakaya po bang malaman na ganun ang usapan ninyo sa BICAM? Kung nahihiya kayo, huwag nyong gawin. Di po ba? Kung nakakahiya po yung ginagawa nyo, huwag nyong gawin. Hindi po yung hindi nyo ipapakita. Si Martin din yung nagsabi na bababa ang bigas sa May.
taas ng June, taas August, taas September, yun. Tapos na Chinese New Year, mahal pa din ang bigas. Sahod pa kaya na 200 pang pangako? Correct, di ba? Like na po mga kapindot. Hininto ba ang serbisyo ng gobyerno kapag pinakinggan ng korte sina Attorney Vic? Alam mo po ninyo, hindi po dapat mangyari na huminto yung gobyerno. Hindi po ba? Gagawa ng paraan. Di repasuhin nila yung budget, ipasa nila uli. Hindi yung, tunganga na lang tayo. Sino po ba may sabi na pag dineklar ang constitutional ay hindi na pwedeng, kaya naman ang constitutional kasi nag-leave sila ng mga blanco, pinirmahan nila na may blanco, tapos nagkaroon ng mga figure yung mga blanco, ang tawag nga riyan, falsification of congressional document. Oh, bakit naging ano yun? 'Di ba? Bakit po naging di ulitin nila yung proseso. Oh, sir, napatunayan natin ngayon na worse ang Marcos. Ramdam na ramdam natin kawalangyaan nila. Experience natin. Siyempre, bata pa tayo noon, di ba? Correct ka dyan, Boss Buds. Numbers game, kaya both straight tayo. Kay Tatay Digong. In any other election, pwede po yun eh. Ako mismo magsasabi sa inyo, eto iboto natin mula sa kay Marcos, etong 2 o 3 na to. Pero iba po tong election na to eh. Dito po madedetermine kung si VP Sara ay matatanggal sa pagiging vice president at hindi na makakatakbo bilang presidente. Gusto ko po kasi maging presidente si VP Sara. Kaya iboboto ko lahat ng Duterte endorse at Duterte candidates. Hindi ramdam ang pagka-presidente ni Macoy Jr. Walay lami, bolero. Sir, ngayon lang din ako naka-experience. Kitang-kita, walang malasakit at walang gratitude mga Marcos. Sumasambulat sa taong bayan. Si Duterte rin kasi, hindi niya hinuli si BBM at Lagdameo kahit alam niyang mga adik dahil ba sa kakilala ng pamilya ng Duterte mga bangag. Tapos sabi sa SWS 59 survey, daw Pilipino, satisfied sa performance ng Marcos admin, budol talaga. Alam niyo po, taas na taas sila dyan. No? 59%. Alam niyo, pwedeng totoo yan, pwedeng hindi. Kaya lang, same survey, same time frame, doon lang natin pwedeng ikumpara eh. Nadadala tayo na mataas yung survey niya. Hindi po yan mataas. Kailan ba naging mataas yung lagpas lang sa kalahati? Lagpas lang po sa kalahati yan eh. Ano po ba yung satisfaction o yung rating po ng gobyerno ni... Sinerch ko po bago tayo magsimula eh. Kay Tatay Digong po, 81% siya noong 2019. 3 years din. 2025 to eh. 2022 nagsimula si Bongbong Marcos. Si Tatay Digong, same time frame, 3 years, 81%. Ang layo po niya. Ang layo po talaga. Kaya same SWS survey Same SWS survey. Kaya hindi po kahit totoo pa yan o hindi totoo, ang layo. 81% sa 59%, napakalayo po. Okay. Sa mga nagtatanong pa rin po, ako, kabisado ko na. Nung una, hindi ko pa kabisado eh, di ba? O, Marcoleta Quebuloy, Rodriguez, Hinlo, Lambino, at saka si Bundok. At syempre, yung ating 2 senador, Bongo at Senator Bato. At yung ating best actor na si Philip Salvador.
O yun lang po ang endorse ni Tatay Digong. Kaya hindi po yan mataas. 59% kumpara nyo sa 81. Kukumpare nyo yung dalawang magkasunod eh. 81% siya 3 years eh. 59% lang to. Lagpak po yan. Hinihilot lang nila. Same yun ha, SWS. Opo, nabanggit ko po si Vic Rodriguez. Gusto nyo pa may Vic Rodriguez eh. Panay apelyido lang. Gusto nyo kay Vic Rodriguez, may Vic eh. Kayo naman no. Masyado kayo seloso. Magagalit sa atin si Placido Piloso po niyan. Talagang walang utang na loob yang si Bangag. Namatay at namatay ang nanay ni Atty. Vic. Ni text message man lang, di man lang nakiramay matapos ang lahat. Asa layop talaga. Ayun po ang pinakamalupit. Talaga, yan talaga. Pag yung hindi ka na nakiramay at ni text, wala. Hindi. Wala sa kanya yun. Kaya ina-expect nyo ba? Sa mga Duterte yan. Alam nyo sa mga Duterte, automatic yan. May yung mga pulis na napatay ng mga NPA o ng mga rebelde o ng mga drug lord. Nasa, ano yan. Ngayon, dahil hindi kayang gawin ni Marcos yun, yung makiramay, babanat na lang yan. O, ayan na naman yung pamilyang Duterte. Nasa lamayan na naman. Pucha. Pati, tignan nyo po ha, pati magandang gawain, banat sa kanila eh. Matindi talaga itong mga BBM supporters eh. Ang ganda pong gawain nung makiramay ka, lalo na sa mga pulis at sundalo. Nakikiramay yan, mapa BP Inday, mapa President Duterte. Pero tignan nyo po sila. Imbis po na, oy, ang galing talaga ng Vice President namin. Oy, ang galing talaga ng dating presidente. Nakikiramay. Yung presidente, wala pa ako nakita. Ewan ko lang ha. Baka na-miss, ano ko lang. Hindi ko lang gano'n napagtuunan ng pansin. Kahit yung mga controversial na pagkamatay lang, wala eh. Hindi nakikiramay. Pero, para pasamain pa rin, ang isa lang po yung utak para may tapauho yung mga BBM supporters. Isa lang utak nila eh. Atake lang sa Duterte. Kahit na anong mangyari, atake lang. Wala tayong proyekto, atake lang. Mayroon tayong ipagmamalaki, meron plano pa lang, atakehin na kagad yung Duterte. Nagpaplano pa lang ng gagawin, atakehin kagad. Natatandaan nyo yung plinano? Plano pa rin hanggang ngayon. Magtatayo ng mga specialty hospital sa bawat region. Pucha, plano ng BBM administration na magpatayo ng mga specialty hospital sa bawat region. O ano, naisip ba yan ni Duterte? O ano? Puta, hindi talaga maiisip ni Duterte yan. Hindi maiisip ni Duterte na maghukay ng mga lintik na walang katapusang groundbreaking ceremony. Kay Duterte, hindi lang po panay plano. Hindi lang po plano. Totoong proyekto. Ang masakit noon, puta, plano pa lang, pinagmamalakihan eh. Eto nakakatawa. Alam ng lahat ng taga Davao na yung proyekto ng Davao Samal Bridge connector, Samal Davao Bridge connector yan sa Samal Island. Alam po ng lahat ng taga Davao at Samal at sa lahat ng taga Mindanao na yan po ay proyekto. Proyekto po yan ni Tatay Digong. Akalain nyo ipagmalaki. Tapos sabi nung fans, hindi pa po gawa. Ipagmalaki nyo naman yung gawa na. Kay Tatay Digong po yan. Pati po yung binutas ng JICA. Alam po ng mga taga Davao yan, meron pong binutas yung mga Hapon dyan para shortcut. Binutas yung bundok. Nakita ko po yan, dalawang mata ko. Panahon ni Duterte, hinanap namin yan. Kay Duterte po.
Tapos sabi ng Panso, "Kita niyo na, hindi naisip ni Duterte 'to." Utot mo. Okey na nga kami na tinuloy ni BBM, eh, pero kakantyawan mo pa si Duterte na hindi niya naisip 'yan. Puki kanya ngang proyekto 'yan, eh. Wala nga kayong ma 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 mabanggit man lang na isang proyekto, eh.